guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo po sa aking serbisyo at sa pag-subscribe. Sa mga cross-watcher din, maraming salamat po. At doon po sa mga nagre-request about sa Power Stone Bracelet, lalo na po yung mga baguhang kong client, mga baguhang kong subscriber, kahit mga cross-watcher, mga nakapanood about sa Power Stone Bracelet ko. Pasensya na po ha, at katulad po ng palagi kong sinasabi, kaunti-kaunti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. Kasi kailangan po talagang bigyan ng dasal yan, basbasan, bigyan ng ritual. Kaya ang talisman, hindi po binabargain talaga. At ang ino-offer ko po dito talaga sa aking YouTube channel ay special po. 4 set po siya. Meron po siyang aroma oil at sa aroma oil na yon meron po kayong susulatan na papel na ilalagay niyo po doon sa loob ng bote. Wishing paper po ang tawag ko doon. And then, meron po akong kinakat na balat ng puting ahas po. Which is, binibili ko po yun sa shrine. Okay? At banal po ang turing nila sa ahas na yon, sa puting ahas na yon. At kinakat ko po yon at sinasama ko po sa 4 set na yan. So, 4 set po yan, which is isang Power Stone Bracelet at aroma oil, wishing paper, at yung balat na puting ahas. So, yan po ang set po yan. Dito ko lang po binibenta yan sa aking YouTube channel. At yung ibang mga binibenta kong Power Stone Bracelet dito sa Japan, lalo na sa mga Haponesa na meron pong pumapakyaw kasi, which is bracelet lang po talaga ang binibenta ko doon. Okay? So, meron pong nag-send sa akin ng question. At actually marami. At alam ko rin po na marami na rin sa inyo na nagiging spiritually awakened na po. Nakakaranas na po kayo yung dark night of the soul at kayo mismo naramdaman nyo na isa na kayong kakaiba after ng yung iba sa inyo after ng corona, ng COVID, bigla ang may nangyari sa inyong kababalaghan. Hindi nyo maintindihan, wala kayong taong walang taong makasagot ng inyong katanungan, At yung iba sa inyo dito naligaw sa akin, umalis, bumalik. So, hindi po coincidence na naligaw kayo dito sa aking channel. At maaring yung iba sa inyo, umalis kayo dahil hindi na ito yung inyo, kailangan nyo mag-level up. Okay? So, kailangan talaga, hanapin nyo talaga yung sarili nyong, kung sino talaga kayo. Kung baga, yan ang una nyong assignment dito. Once na naging gumising na kayo sa mundo ng spiritual. Ngayon, yung nag-send sa akin na palagi daw siyang nadidrain. Bakit ganun? Palagi siyang pagod. Maraming kadahilanan po yan. Pero ilan lang po ang babanggitin ko dito dahil hindi naman ito para lang doon sa isang taong yun, question niya, Dahil alam ko na marami rin sa inyo na nanonood ngayon, hindi ko alam kung ilang daan, libo kayo makakapanood nito, which is itong video ito, ipopost ko rin po ito sa every zodiac sign na i-upload ko. Okay? So, ang reason kung bakit kayo nadidrain, maging spiritually awakened man kayo o hindi, dahil tayo ay spiritual being po talaga na meron lang pansamantalang katawan. Itong katawan natin nabubulok, tumatanda, nagkakasakit. Then later on, mamamatay. Iiwanan natin. Pero ang soul natin, forever yan. At kaya tayo naandito sa Earth, sa mundong ito, sa planetang Earth, dahil stuck tayo sa ating karma. Meron tayong mga kasalanan, mga nagawang hindi mabuti. Yung iba sa atin, which is malamang hindi lahat, lalo na yung mga starseed, mga light worker, malamang kayo ay nag-volunteer lang, which is kahit na sabihin mong volunteer ka lang dito sa planetang Earth na to, which is meron ka pa ring senaryo, meron ka pa ring soul contract, meron kang
ang tawag dito, yun. Kasi lahat nga tayo dito sa mundong ito, artista. Okay? So, yung kung bakit ka nadidrain, malamang na puno ka ng takot. Tinatakot man sarili mo. Marami kasi kung negative thinking ka. Kung ano na lang iniisip mo, hindi pa naman naggaganap. Malamang na takot kang mawala ng pera, takot kang maging mag-isa, marami kang takot na nararamdaman, takot kang mawala ng trabaho, takot kang maiwanan ng ganito, marami. So yan ang isang dahilan kung bakit na nauubos yung enerhiya mo sa katawan mo, nadidrain ka. Plus, nanonood ka ng mga negatibong palabas sa YouTube, sa news, mga pelikulang, lalo na kung ikaw isang talagang light worker, starseed na kasi ang mga light worker, kahit starseed, mga empath kasi sila. Kaya malamang ikaw rin, na nanonood nito, malamang na ganun ka, kaya nadidrain ka, So, sobrang pinapanood mo lang yung drama na violente, nararamdaman mo. Lalo na yung mga dramang, talagang super drama. Yung maraming iyakan, yung mga istoryang karumal-dumal, malamang na hindi nakakaya ng enerhiya mo na manood ng ganun. Kasi napipick up mo, kahit nasabihin mo movie yon or just like a drama lang naman sa TV, pero hindi, napipick up mo pa rin yun. Kaya nadidrain ka. Okay? So, yan ang mga ilang dahilan. At maari yung iba sa inyo, masasabi ko na naandun ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan. Kumbaga, siguro na nababasa nyo na yan sa internet, na yung dwelling on the past. Yan. Yung iyong isipan, yung iyong puso, naninirahan ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan, experience. Kaya, ang nangyayari sa'yo, nadidrain ka. Overwork yung iba sa inyo. Lack of sleep. Kakulangan sa pagtulog. At procrastination. Sobrang pagtitingin sa social network. At saka, yung self-criticism na sinasabi. At yan ang mga kadahilanan kung bakit nadidrain ka. At makakabuti sa'yo na iwasan mo. Dahil ikaw lang ang makakapag-handle ng iyong sariling enerhiya. Okay? So, the more na mababalance mo yan, the more na hindi ka na madidrain. Okay? So, yan po yan, Kaya kung nakakaramdam kayo na parang hapong-hapo kayo, pag-isipan nyo. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga reading ko, kailangan talaga ng self-realization, self-awareness, self-reflection. Okay, Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Kaganapan sa iyong buhay pag-ibig. The Ghost Dance. Ghost Dance. The Circle. The Serpent. The Hummingbird. Libra, naabuso ka ba dito, Libra? Naabuso ka ba ng person mo? Or kung hindi naman, napagbuhatan ka ba ng kamay?
Baka yung iba sa inyo ganyan, ano? Pero Libra, tingin ko sa'yo, ikaw ang Libra na mukhang may sikretong tinatago dito. May sikreto kang tinatago. At maliban pa dyan, mukhang nalilibang ka sa sitwasyon mo or sa kaganapan na nangyari, yung iba sa inyo, mangyayari pa lang. Ano? Malilibang ka dito. At nakakita ko talaga dito sa ating baraha, no, ang unhealthy relationship. Unhealthy ito. Maaring dati pa, or maaring ngayon pa lang magiging unhealthy na kayo. Padaloy na kayo doon. Ikaw or ang person mo, pareho kayo magsasuffer. Ano? Nagsuffer na siguro kayo. Sa mental health issue, na hindi nyo lang siguro namamalayan, ano, na meron pala kayong ganong issue. At malamang ito'y nakakaapekto sa inyong samahan eh. Yan kasi ang naging resulta. Or dala ng selos, panlilin lang siguro ito, pandaraya. Sino ang nandaya? Ikaw ba? Or ang person mo? Sino sa inyo? Ikaw makakasagot niyan, Libra. Okay? Pero kukuha lang ako ng baraha. Commitment. Commitment. Maaaring ikaw, Libra, na wala na ang pagmamahal mo sa person mo. Kaya siguro, gusto mo na itong hiwalayan eh. Ano? Tingin ko, meron ka pang ibang karelasyon. Ikaw to, Libra. Malamang. Or magkakaroon ka pa lang ng bagong karelasyon. Meron ka sigurong bagong prospect. Maring nawala na yung pagmamahal mo sa person mo ito. Baka may mga issue pa kayo na noon pa. Tapos nauwi ka sa paghahanap. Kasi hinahanap mo yun eh. Ngayon, hinahanap mo hindi sa person mo, kundi sa iba. Sa iba ka nag-commit. Ano? Sa iba ka gumawa ng commitment or gagawa ng commitment. Masasabi ko, simpleng na-attract ka lang, simpleng na-tukso ka lang. Kasi may lungkot eh. May lungkot sa puso mo. Meron kang lungkot na nararamdaman. At malamang na yung lungkot ng puso mong yan ang dinala sa'yo ng tadhana. Ano? Kumbaga, nag-reflect na andito na yung ahas. Meron din ahas sa pataas. So, reflection ang nangyari. Kaya, dinala sa'yo ng tadhana. Pinaglaruan ka ng tadhana tuloy ngayon. Ano ba ito? Baliktad yung ano ko dito. Alamin natin kung ano ang estado ng iyong person. Earth Magic.
Ika communion. Milky Way, perspective. Oh, pareho na. Pareho sila. Pero dito light, tas naging dark. So, ang masasabi kong nangyari ngayon dito sa person mo, masasabi ko, Libra, na mahal ka nito. Mahal ka ng person mo. Kahit pa paano, sabi mo, ay wala na kami. Meron pang pagmamahal na natitira sa puso niya. At wala siyang pakialam kung ano ang ginawa mo. Ginawa mong pagtataksil siguro, yung iba sa inyo, gagawin mo palang pagtataksil, ano? Ginawa mong kasinungalingan, panlilin lang. Gusto kanyang patawarin. Umaasa siya na makakahanap kayo ng liwanag sa madilim yung sitwasyon, sa madilim yung kaganapan sa inyong buhay pag-ibig. Ano? Umaasa siya. Gusto niya back to normal. Ibalik yung dati. Magkapatawaran kayo. Tanggapin niyo ang isa't isa. Yan ang gusto ng person mo. Pero tingin ko itong person mo, wala siya masyadong makita sa sobrang dilim. Hindi niya pa natatamo talaga yung tunay na liwanag, ano? Pero meron siyang ganong klaseng feelings na parang ibalik yung dati yung nakaraan. Maaaring yung iba sa inyo trabaho, ano? Wala rin sigurong pera itong person mo. Kaya, in a way na sa'yo siya sasandal. Yung iba sa inyo, no? Wala siyang makitang trabaho or wala siyang kita ngayon, ano? Kung trabaho, meron naman siyang kaunting mapagkakakitaan. Yung iba siguro, malamang, ano? Pero kung meron kayong mga anak siguro dito, marami ako nakakita mga kamay dito. Confirmation lang. Day. Yes. Yes, meron siyang mapagkakakitaan. Meron siyang kahit papano. Kaya lang, hindi sapat ito na ipakain. Lalo na kung meron kayong mga involved na bata. Ano? Meron kayong mga anak. So, hindi sapat yung kanyang kinikita dito. Kaya, gusto niya sabihin na gusto niya ipaalam sa'yo na Libra, walang perfect na samahan. Malamang gusto niyang tumira kayo sa bahay ng magulang niya, magulang mo. Makitungo kayo, makisama kayo doon. Kasi nga, walang sapat na pera eh. Walang sapat na kita eh. Ikaw, Libra, siguro ayaw mo. Tingnan natin kung ano-ano. Ito siguro. Kung ano ang magiging issue nyo dito. Magiging hadlang nyo. Animals. Happiness.
strength. Alam mo, Libra, nakikita ko dito sa baraha mo, no? Problema yung dalawa. Ano? Dito, may animals, happiness, strength, ano? Yung happiness na papagitnaan. Meron tayong animal na strength, ano? Taas muna natin para hindi na siguro nakakita. Ako lang siguro nakakakita ng baraha. I'm sorry. Ayan. Ay, hindi. Kumikinang. Okay ba? Ayan. Pasensya na. So, dito sa baraha natin, ano, para umunlad ang inyong, kasi meron kayong issue, ano? Magkakaroon kayo ng issue. So, kailangan na marisolbahan niya yan. Maisalba nyo ang inyong samahan, ano? Makapag-move forward kayo. Ngayon, pareho kayo dito merong strength. Pareho kayong masculine energy, which is naghahanap kayo ng saya sa inyong samahan, ano? Pero pareho kayong masculine energy ng person mo. Pareho kayong may malakas na pagpapahayag nyo ng opinion. Nakakita ko dito, ano? Opinion, action. So, masasabi ko, sa isang bahay, alam mo, Libra, ano, hindi pwedeng dalawa ang tatay. No? Hindi pwede sa isang pamamahay na dalawa ang masculine energy. Kailangan dapat may feminine, may masculine. Ano? Si nanay, maging masculine energy siya, okay lang. Kasi lahat naman tayong tao sa isang katawan, meron tayong masculine energy at feminine energy. Ngayon, kung si nanay is masculine energy, tapos si tatay masculine din, magsasalpukan kayo ngayon dalawa dito. Ano? Pero, kung si tatay, let's say si nanay is masculine energy, ano? More on action, yun siya. Ano? Then, si tatay is feminine energy, mapagbigay, mapagparaya, para, hindi naman undress, ano? Then, magkakaroon kayo ng happiness dito. Ano? Kung yung isa is animalistic, yung isa naman yung strength na in a way na maayos naman yung kanyang lakas, ano? Inner strength niya, ano? Kaya niyang i-handle, ano? Kaya niyang alagaan. Merong dito may animal, dito rin may animal. Ito naaalagaan niya, no? Dito rin naman kaya niyang alagaan. Kaya nga lang, more on lumalabas yung pagiging masculine niya. O pwede rin eto rin na mag-masculine. Basta sa isang pamamahay, kung gusto nyo ng happiness, kailangan balansehin nyo. Okay? So, eto nakikita ko. Hindi kailangan ng dalawang masculine, dalawang tatay sa iisang bahay. Kasi nga, magbubungguan kayo. Walang mangyayari. At nakikita ko rin na mawawalan talaga ng direksyon. Ano? Kuha lang ako na additional dito. The Seer. The Seer ang meron tayong baraha. So, meaning, walang direksyon. Walang direksyon ang inyong samahan dito. Wala kayong goals. Siguro nung nagkakilala kayo, pareho kayong immature dito. Ano? Ang akala nyo kasi masarap ang buhay. Usually gano'n naman, ano? Ang akala kasi pagka nagkaroon ka ng girlfriend, boyfriend, masarap ang buhay. Pagkaroon ka ng asawa, masarap ang buhay. Which is, pagka nanliligaw ka pa lang, para sa'yo, ang goal mo is mapasagot yung tao. Ano? Or magpakitang gilas ka doon para ligawan ka. Ano? So, yun ang goal mo. Ang masagot or maligawan. Pag magkarelasyon na kayo, ang goal niyo naman is para makasal. Ano? Magkaroon ng family. Engage. No? Commitment. Deep commitment. So, ganun ang ating
buhay dito sa mundo, ano. Pero sinasabi sa'yo dito ng baraha, hindi yan ang goal. Ano? Actually, wala nga kayo dun eh. Wala nga yung goal nyo dun eh. Na basta pumasok lang kayo sa relasyon. Yung iba sa inyo, ano, Libra. Hindi ko alam kung ilang taong kayo, pero pareho kayong immature dito. Ang akala nyo happy lang. Which is yun lang ang gusto nyo eh. Happy. Ganon. Hindi nyo iniisip ko ano ang magiging kalalabasan ng pinasok nyo. Wala kayong future vision. Hindi nyo alam kung madilim ba, may liwanag ba, after ng kadiliman. Wala kayong ganon. Maaaring yung iba sa inyo, napilitan lang kayo na maging kayo sa kung anong kadahilanan. Maaaring nakabuo. Ano? Or baka yung iba sa inyo, pinaako nyo lang. Naakala nyo, yun ang magdadala sa inyo ng happiness, ng sagot sa inyong kung ano man ang pinasukan yung sitwasyon, ano. Napilitan lang siguro yung iba sa inyo sa kung anong kadahilanan, ano. At isa pa, Libra, ano, kaya kayo nauwi sa problema nyo or mauuwi sa problema nyo, mawawalan kasi kayo dito ng kontrol eh. Mangingibabaw sa inyo yung mga kanya-kanya nyong gusto. Kanya-kanya nyong sarili-sarili nyong pananaw na akala nyo na meron kayong expectation, ano, pero wala kayong goals. Wala kayong future vision. Pero meron kayong expectation. Meron kayong kanya-kanyang pananaw. Alamin kaya natin kung ano ang inyong magiging outcome dito. See? Yung kabayo papunta doon, pero yung mukha nandito sa kaliwa. So, wala talagang direksyon, ano? Ano ba? Mag-move forward ka ba? Backward? Atras abante? Magulo eh. So, ngayon, anong kalalabasan nyo? Outcome nyo? Facing fear, subconscious release, healing. Okay. So, magkakaroon kayo dito ng maturity. Sa madaling salita. Ganesha, clearing away obstacles, protection, guidance. Ano ba ito? Isa lang siya. So, ang magiging kalalabasan nyo dito, Libra, kung ano man ang mga pagkakamali nyo, itutuwid nyo yun. Which is, dapat nyo naman ituwid talaga, ano? At, kasi naghahanap talaga kayo ng happiness. So, ngayon, itutuwid nyo to. At tingin ko, marami talaga kayong mga disagreement talaga, ano? Kaya, may tutulong naman din sa inyong mga tao, ano? Para maging klaro sa inyo kung ano man ang hadlang, mga problema, mga issue na meron kayo. Malamang yung nakakatanda sa inyo. Magulang nyo siguro. Kung guardian nyo siguro yan. Kapatid, mga ganyan. Basta mga taong, may iba pang taong involved, ano? Tutulungan kayo nila. Kaya nasa sa inyo yan, ano, kung wala ka ng pagmamahal sa person mo dahil ganito ang nangyari, ganyan, merong pwede mo rin namang talikuran ito. Pero ang sinasabi ng baraha, haharapin nyo yung mga pagkakamali nyo, magkakaroon kayo ng clarity dito. Ano? At kailangan nyo kasing protektahan din yung mga bata, ano? Lalo na kung meron kayong mga anak, ano? At kung ano man ang mabigat na kontrata ang meron kayo, kasunduan, responsibilidad,
Yung iba sa inyo, iniisip siguro nitong person nito, madali niyang matatakbuhan, madali niyang matatalikuran dahil madilim ito, no? Pero, kahit natalikuran niya, let's say, Libra, tinalikuran ka ng person mo, ikaw, makakaya mong akuin ng mag-isa lang kung ano man ang responsibilidad na iiwanan nitong person na to sa'yo. Kaya tingin ko, kaya maging yung iba sa inyo, no, Libra, maging kayo pa rin, magawa nyo ng pag-aayos ang inyong samahan, makapag-reconcile, magkaroon kayo ng reunion, magkaisa kayo, maging klaro yung obstacle sa inyo, magagawa nyo ng paraan. Pero kung tatalikuran ka niya, or isa sa inyo ang tatalikod, yung isa sa inyo naman, Libra, magagawa ng paraan. Maaako niya kung anumang responsibilidad ang may iwan sa kanya. Kapag tinalikuran ng isa, yung isa ang aako. Kapag ikaw ang tumalikod, siya naman ang aako. So in a way na naandun yung happiness, naandun yung balance. Kahit na hindi maging kayo. Lalabas yung pagiging responsibilidad ng isa sa inyo. Ikukumit ng isa yung kung ano man yung maibabato sa kanyang responsibilidad. May iwan sa kanya. Tatanggapin niya yon. Kung sinabi mo ayoko na sa'yo, tatanggapin niya yon. Tahimik siyang lalayo sa'yo. Yung iba naman, lalo na kung mag-asawa kayo, dahil sa nga, kahit sabihin mong walang direksyon, merong kailangang panagutan, kaya haharapin niya sa kabila ng kanyang takot dito. Then, hindi naman ibig sabihin na everyday malungkot kayo, no? Meron din naman kasi tayong happiness, Maaaring hindi ganoon ka happy, magmula sa inyong kaibuturan ng inyong puso, pero sa everyday life nyo, kahit papano, parang merong routine, kailangan dito, makakausap yung mga, isasama mo yung mga bata. So, meron ding, parang normal na kaganapan na mangyayari sa inyo. Lalo na kung mag-asawa kayong Libra, At saka, yung iba sa inyong Libra, likas na lalabas yung pagiging, mo talaga. Bawa, ma'am, hindi ako masculine energy. Ngayon pa lang lalabas yung pagiging masculine mo. Lalo na pag naging single mom ka, lalabas yung pagiging lalabas yung masculine energy mo. Magiging more on matibay ka, matapang ka. Kasi kailangan mong harapin yung takot eh. Hindi pwede magtakot-takutan ka kasi ikaw lang ang dapat na sandalan dito. Yung iba sa inyong Libra, Okay? So, Libra, yan lang po ang nakita kong mensahe ng baraha. Kung nakaresonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. At nagpapasalamat ako, Libra, sa inyong like, share, comment. At sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.